Ivan, may formal request ba sila na isinumite sa Ombudsman? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Tanging letter request lamang na naka-address kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang isinumite ngayon ng ilang grupo sa Office of the Ombudsman upang hilingin ang kopya ng SALN ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Ombudsman ang grupong akbayan, ilang civil societies at youth leaders upang magsumite ng liham para ilabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga high-ranking officials, kabilang na ang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, maging kay dating Ombudsman Samuel Martires at mga opisyal ng iba pang constitutional commission. Ito'y kasunod ng ibinabang Memorandum Circular No. 3 ng Office of the Ombudsman na pinaluwag ang access ng publiko sa SALN mula sa dating restriction ng nakaraang pamumuno na kailangan pa ng notarized authorization mula sa declarant. Ang ating pong letter request ay nakatutok sa pag-release ng SALN ni President Marcos, Vice President Sara Duterte, ang constitutional commissioners and chairperson ng mga constitutional commissions na yon, at gayon din ni dating Ombudsman Martires. Ayon sa grupo, mahalagang makita ang SALN ng taong bayan upang magkaroon ng public scrutiny sa kayamanan ng mga government official, lalo na kung mayroong posibilidad ng unexplained, undeclared o ill-gotten wealth oras na makilatis ang kanilang expected income. Bukod sa hiling Ombudsman, nananawagan din sila na sana ay mauna na mismo ang mga high-ranking official na voluntaryong ipakita ang kanilang SALN, kung saan hindi na kailangang mag-request pa sa Ombudsman para sa mga dokumentong ito. Ito'y upang magsilbi na ring halimbawa sa iba pang opisyal ng gobyerno. Mismo, ilabas na nila yung SALN nila. Our topmost officials should serve to give an example na committed sila sa transparency at accountability. Mauna na sila, bago pa i-release ng Ombudsman, ilabas na nila yung mga SALN nila. Yun yung panawagan natin sa Presidente, Vice Presidente at sa lahat ng opisyales natin. Samantala, una nang nilinaw ng Office of the Ombudsman sa November 15 pa, magiging epektibo ang public access sa SALN 15 araw pagkatapos itong ma-publish sa Official Gazette at iba pang publication materials. Ella, siniguro naman ng grupo na magsusumite muli sila ng mga required forms upang makakuha sila ng mga kopya ng SALN ng mga naturang opisyal ng gobyerno. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez.